Okay po, so good morning po sa lahat po na naka-join sa ating Google Meet at siyempre po yung lahat pong narito sa ating face-to-face. So ngayon po ating pag-aralan po ay pinabagatang The Manifold Wisdom of God. Pag sinabing Manifold Wisdom of God, napakalawak po yan. So tingnan po natin dito po sa Isaiah at tayo po tumayo para po sa pagbasa po ng ating teksto ngayong umagang ito. Dito po sa Isaiah chapter 55 verse 9. So sabi po dito sa Isaiah 55 verse 9, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So tayo po ay manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na kami po ay narito upang kami po ay sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos at tawa ngayong umaga, anawa ang banal mo Espiritu ang magturo sa bawat isa sa amin, magbigay po ng encouragement, magbigay po ng paliwanag sa aming marinig na aral ngayong umaga. Salamat o God, lahat ito dadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po yung mga kapuna, mga kapatid, at yun nga po ang ating pag-aralan ngayong umaga ay tungkol po sa karunungan ng Diyos. At kung gaano kalawak yung karunungan ng Diyos, ay makita po natin doon sa sinabi doon sa verse 9, no? Sabi doon, "For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So makita po natin doon sa ating teksto ngayon na malaki ang pagkakaiba natin sa Diyos. Kaya nga pinagbawal ng Diyos yung Diyos-Diyosan. Kasi nga hindi natin pwedeng hambing yung Diyos sa kanyang nilikha. Yung Diyos, siya ang creator ng langit at lupa. Lahat po ng nasa lupa, lahat ng nasa langit, nilikha po ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng ihambing sa kanino mang nilikha ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So doon sa ating binasa, sabi sa pagkatagalog, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. So anong pagkakaiba ng pag-iisip natin? Ang ating iniisip minsan, ang dami nating iniisip sa buhay, no? Ano ba mga iniisip natin? Yon, makabayad sa utang, makabayad sa mga bill, ano pang mga iniisip natin? Mga makabili ng mga gusto natin. Dami iniisip natin sa buhay. Pero ang Diyos po natin na siyang may takda ng lahat ng bagay, mayroon na po na siyang naisip para sa atin. Yon, kahit di nga tayo mag-isip, yon, masumunod lang tayo sa Diyos. Alam na ng Diyos kung anong ano kanyang ginawa at gagawin pa. Mas makapangyarihan po ang Diyos. So, tingnan po natin yung Ephesians, no? Basa lang muna tayo ng talata bago tayo pumunta sa ating aral ngayon. Ephesians chapter 3, tingnan natin yung verse 8, mga kapatid. Yan, sundan lang po nyo ako sa mga nandyan po sa Google Meet. Nakalagay po rin po yan sa ating screen, yung ating verses, no? Para yung walang Bible ay masubaybayan nyo. Dito po sa Ephesians chapter 3, verse 8, sabi po dito, "Unto me, who I am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ." Yan po ang sabi ng ating kapatid na Apostol Pablo sa sulat po niya sa mananampalataya sa Efeso. Nang sabi niya, "Sa akin na ako ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito." Yon, sino ang nagbigay kay Apostol Pablo? Ang Diyos ho. Bakit po ibinigay? Upang ipangaral sa mga hintil ang mga di mailirit na mga kayamanan ni Kristo. Alam mo, napakayaman po ng ating Panginoon. Sabi doon, hindi unsearchable riches of Christ. Kaya yung biyaya ng Diyos, dumating kay Apostol Pablo, na makita natin sa Apostol Pablo, hindi niya inilantana yung mga hirap ng buhay, yung mga persecution, yung mga famine, yung mga tagutom na naranasan niya, ay hindi niya inalintana. Bakit to? Sabi niya sa ating binasa, "Sa akin na ako ay ang kababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ibinigay ang biyayang ito." Sino po ang nagbigay? Ang Diyos.
Para ano daw? Upang ipangaral. Ano yung ipapangaral? Yung mga di malirip na mga kayamanan ni Kristo. So mayaman po ang ating Panginoon. Hindi ho siya mahirap. Naging mahirap lang siya, nagpakababa nung siya ay nagkatawang tao. Pero makita natin, mamaya po, makikita po natin kung gaano kalawak yung sinasabi po ni Apostol Pablo na unsearchable riches of Christ. So, dito rin po sa Romans 16, tinan po natin, basa lang po tayo ng mga verses na magsususog po sa ating pinapag-aralan ngayon. Dito po, sabi po dito, now to Him that is of power to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. So, yung mga revelation, yung mga misteryo, itinago ng Diyos, the world began. Pero verse 26, ano yung sabi sa verse 26 ni Apostol Pablo? But now is made manifest, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Yung sekreto noon, before the world began, ipinahayag na sa atin, sa kasalukuyan, sa bagong tipan. Yun, sabi doon, but now is manifest and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the everlasting God, made known to all nations for the obedience of faith. Tapos sa 27, to God, only wise, be glory through Jesus Christ forever. Amen. Yun. Ito po yung talagang makita natin na manifold wisdom of God na napakalawak po nung sinasabi po dito ng ating kapatid na Pablo. So, simulan po natin yung ating pag-aaral sa apat na bagay na makikita natin. Number 1 na ating makita doon, God manifests His wisdom in creation. Yun, doon nagsimula. Yung plano ng Diyos, yung kanyang decree, yung kanyang blueprint, ay kanyang inaccomplish, yung kanyang plano doon sa tinatawag na creation, sa kanyang paglikha. At makita natin sa Genesis chapter 1, verse 1, yon, wala yan sa mga bagong tipan, no? Sa lumang tipan po yan. Genesis 1:1, ang sabi doon, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun, doon ang nagsimula lahat. Walang nilikha ang Diyos na talagang wala pa siya. Wala pa yung mga nilikha, talagang nagplano na ang Diyos. So yung accomplishment ng plano niya, ito yung creation. Kaya makita natin, doon talaga nagsimula lahat sa paglikha ng Diyos. Na ang sabi niya, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Basahin din natin sa Psalms 33. Para masusugan po natin yung ating pinapag-aralan ngayong umaga, mga kapatid. Dito sa Psalms 33 verse 6. Yun, buklat po kayo ng Bible, no? Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord, were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Yung, alam mo yun, no? Sabi doon sa Tagalog, sa pamagitan ng salita ng Panginoon, ay nayari ang mga langit at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kanyang bibig. Gaano ka tindi kapangyarihan ang Diyos, mga kapatid dyan, no? Sa pamagitan ng kanyang salita. Sa ano pa? Sa Psalms 19. Yan, sundan po niyo ako sa awit 19 verse 1. Ano po yung sabi doon? To the chief musician, a Psalms of David, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kalawalatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Gano'n mo? Kalawakan. Nasukat na ba nyo ang kalawakan, mga kapatid? Hindi natin masukat kasi napakalaw, kaya nga kalawakan. Sabi doon, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakilala ang kalawakan, ang gawa ng kanyang kamay. Dito rin po, John 1:3.
Yun, doon lang po tayo sa creation pa lang, no? Number 1, John chapter 1 verse 3. Sabi po doon, all things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Sinong tinutukoy dito, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag sinabing, kapag may kausap kayo na hindi naniniwala na ang Panginoon ay Diyos, ay ito pa lang, no? Sabi doon, ang lahat ng mga bagay, all things were made by Him. Siyempre, ang context po kasi nito, doon sa John 1:1. Ang sabi doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy dito. Kaya sa verse 3, makikita natin, all things were made by Him, and without Him. Kung wala daw siya, kung wala ang ating Panginoon, anong mangyayari? Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung, ano po? Wala siya. Kung walang ating Panginoon, walang magagawang anuman. Yun, kung yung mga naniniwala si Kristo'y tao lamang kasi nagutom, nauuhaw, natulog, may Diyos bang nauuhaw? So hindi po ganon. Kasi kapag tayo po ay nag-aral ng Biblia, makita natin na ang ating Panginoon ay nagkatawang tao para maranasan niya yung kanyang yung hirap ng tao, para yung tinatawag pong redemption or yung tinatawag na propitiation, pagtubos ay maganap ng ating Panginoon. So ano po, dito sa Hebrew, chapter 11, verse 3. Yun, damihan na lang po natin ang basa ng Bible, no? Kasi yun naman talaga importante, yung salita ng Diyos. 11:3. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol na Pablo? Through faith, we understand the words were framed by the Word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Yun, gandang verse na ito. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So talagang yung mga bagay na yan, lahat po ng bagay nilikha ng Diyos sa ano daw? Sa pamamagitan ng salita. Kaya nung sinabi ng Diyos magkaroon ng araw, nagkaroon ba ng araw? Nagkaroon. Subukan natin magkaroon ng piso. Kahit piso nga lang, hindi tayo nagkakaroon eh. Magkaroon ng 50 centavo, hindi magkakaroon. Pero ang Diyos, nung sinabi magkaroon, talagang nagkakaroon. Magkaroon ng bituin. Yon, mga bata, nakakita na ba kayo ng bituin? Di ba? Sinong gumawa ng bituin? Ang Diyos. Kayo ba gawa ng bituin? Pwede, drawing. Drawing lang. Ako, yung dami kong drawing na bituin. Pero literally, hindi tayo makakagawa ng totoong bituin. Ang Diyos lang ang may kakayanang gumawa nun. Kasi siya po ang may kapangyarihan. Kaya doon sa ating binasa, mga kapatid, number 1, God manifests His wisdom and creation sa kanyang paglikha. Kasi kung walang paglikha, wala ho tayo. Yun. Hindi tayo magkikita-kita. Yun, hindi ka ipapanganak. So, hindi natin makikita ang isa't isa. Kasi walang creation, sino bang unang nilikha na lalaki ng Diyos? Sige nga, sinong unang nilikha na lalaki ng Diyos? Si Adan. Sinong unang nilikhang babae ng Diyos? Yun. Sino ang unang barderer sa Bible? Unang mamamatay tao? Si Cain. Yun. Sinong unang nag-opera? Ang Diyos. Di ba? Sinong inoperahan ng Diyos? Si Adan. Nandun lahat ang una. So pag nag-aaral tayo, doon natin matutuklasan yung mga mga first. Sinong unang kumain ng bunga ipinagbabawal? Si Eva. Sino ngayon ang may kasalanan? Si Eva o si Adan? Si Adan. Bakit to si Adan ang may kasalanan? Kasi si Eva galing kay Adan. So talaga matindi ang ano, no? Alam mo, hindi siya, si Adan si Eva ang unang kumain, pero sa Bible, ang binabanggit na may kasalanan, si Adan. Yon, kaya yung autoridad talaga ng lalaki, kaya talagang nandun eh.
ay ikaw may responsible niyan. Kaya dapat yung lalaki talaga, mataas yung authority. Kapag mali, mali talaga. Hindi pwede. Kailangang manindigan sa tama. Pang tama, tama. Kung mali, mali. Yon. Ay, pastor, baka magalit. Di bali magalit, basta wag lang magalit ang Diyos. Kasi kapag ang Diyos ang nagalit, abay, hindi lang ikaw ang tatamaan. Sino ang tatamaan? Yon. Ikaw, kasama mo sa bahay, kasama mo sa church, napakalawak na ang dilubyong mangyayari. So, tingnan po natin yung pangalawang bahagi, mga kapatid, about the manifold wisdom of God. Number 2, God manifests His wisdom in His Word, sa Kanyang salita. Kung titingnan natin si 1 Corinthians 2:13, ito po ay sulat ng ating kapatid na Apostol Pablo dito sa kanyang sa mga mananampalataya sa Corinto. Na ang sabi doon, which things also we speak not in the words which man's wisdom teach it, but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual things with spiritual. Sa Tagalog, na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuro ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Titingnan natin sa Apostol Pablo na sabi niya na yung mga bagay ay hindi atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Kasi kung minsan, kung patalinuhan lang, ang daming matatalino. Sino pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundo? Di ba si Haring Solomon? Yon. Ngayon, pagkatapos ni King Solomon, sino pang alam nyo na matatalino? Yung mga sa science, si Aristotle. Sino pa? Si Isaac Newton. Sino pa? Democrates. Sino pa? O maraming matatalino. O ikaw mismo, sa sarili mo, sabihin mo matalino ka. Wala na kang pumupuro sa iyong matalino. Ay, sabihin mo, matalino ako. Yun, dahil sa Panginoon. Sa literal, wala naman talagang matalino. Lahat ng talino natin, ibinigay ng Diyos sa atin yan. Para gamitin sa mabuti. Kasi yung iba binigyan ng talino, hindi ginamit sa kabutihan eh. Iginamit sa kasamaan. Kaya maraming matatalino ngayon, yumaman na. Dahil ginamit yung katalinuhan sa kasamaan. So, ano po yung sabi po dito ni Apostol Pablo na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuro ng karunungan ng tao. Yun, alam mo naman natin, daming mga pag-aaral tungkol sa tao. Tulad halimbawa, saan ang galing ang tao? Sa unggoy o nilikha ng Diyos? Yun. Kung galing sa unggoy ang tao, ilang muka ng unggoy ang narito ngayon? Payag ka ba? Mukha mo ang unggoy. O hindi pa, kahit kabalit lang, hindi payag eh. Hindi tayo galing sa unggoy. Bakit? Ayon sa Genesis 1:26, ito yung sabi ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So ang lumikha sa tao ay ang Diyos, hindi sila galing sa unggoy. Katulad ng sinasabi ng mga evolutionists, lalo na po yung theory ni Darwin theory, na ang tao daw galing sa unggoy, mula sa maliit na unggoy, lumaki, nung unti-unti na, nagkadawala yung balahibo, nawala na yung tapos naging tao na. Aba, ay matindi nun eh. Doon sa Manila, so, ang tagal ko nang pumunta, nandun pa rin yung unggoy, hindi pa rin nagiging tao eh. O sinong pumunta na sa Manila, so, taas ang kamay. Pag hindi pa kayo pumunta, ipapasol ko kayo. Sinong hindi pa nakapunta? O sige, after 10 years, pag nakatapos kayo, punta tayo, ikaw ang sasagot. Doon ang daming unggoy. At doon sa amin, sa Mindoro, ang daming unggoy na ngayon. Kasi dati nakatira kami sa bundok.
Ay, wala, tumatakbo yung mga unggoy. Ngayon, tao na ang tumatakbo sa dami ng unggoy. Pero wala namang nagiging tao kung totoo yung sinasabi ni Darwin Churi. So, mananiniwala tayo na yung paglikha ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi sa anumang mga kagagawa ng tao. Ano ba? Tingnan natin, 1 Thessalonians. Tingnan natin sa New Testament po ito. 1 Thessalonians 2:13. Anong sabi po doon? For this cause also thank we God without ceasing, because when you received the word of God, which you heard of us, you received it not as the word of men, but it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Yon. Bakit tinanggap niyo yung aral na eleksyon? Dahil ba tinuro ko? Kasi tinuro mo, pastor Dapat tatanggapin niyo yung aral dahil ito'y itinuturo ng Biblia. Pastor, kasi ang gwapo ng pastor. Kasi ikaw, hindi mo tinanggap, hindi ka masyadong gwapo. Pero nung gwapo na, lahat ang sinabi ng pastor na gwapo, amen! Amen! Pero pag si pastor, amen. Parang alanganin. Ano yung pagwapuhan? So wala ho. Sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat po siya. Yun, for this cause, sabi doon, dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos. So ang importante, kapag nangangaral, makinig po tayo kung ano yung sinasabi nung salita ng Diyos, hindi nung pastor. Kaya nga, basa lang tayo ng Word of God kasi yun naman talagang importante. Na ang sabi doon ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, yun, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. So ano ba yung katotohanan? Tingnan po natin, John 17 verse 17. Sabi ng Book of John, 17 verse 17, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Ang salita daw ng Panginoon, yun ang katotohanan. Pero kung ang salita ko lang, mga kapatid, ako ay anghel. Papaniwalaan ba niyo, mga kapatid? Kung sabihin ko, Brother JR, ako ang huling propeta na pinadala ng Diyos. Maniwala kayo! May ebidensya ba ako sa Bible, mga kapatid? Wala ho. Bakit to? Sabi po ng Luke chapter 16, verse 16. Kung papaniwalaan natin yon, ano ba sabi ng Luke 16:16? Tingnan natin, mga kapatid, para hindi ho tayo maabula. Ang sabi doon, the law and the prophets were until John. Kailan daw? Ang propeta at mga kautosan hanggang saan? Hanggang kay John na lang. Since the time, the kingdom of God is preached, and every man preacheth into it. Ang sabi doon, ang kautosan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral at ang bawat tao ay pumasok doon na nagpipilit. Kaya kapag ba yung dumating na propeta ngayon, wala nang propeta sa ating panahon. Wala na rin apostol. Wala na rin Kristong darating. Kasi minsan lang pong dumating ang ating Panginoon. Kaya may babala ang ating Panginoon, di ba? Matthew 24. Tingnan natin, Matthew chapter 24, verse, simula natin sa verse 3. Sabi doon sa verse 5 na lang, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Yun, marami palang darating na nagkukurwa rin Kristo. Pag sinabing nagkukurwa rin Kristo, siya yung kahalilid ni Kristo. Di ba, nawala na ang ating Panginoon, umakyat po siya sa langit. Pero may nagkiklaim na sila daw yung kapalit. Di ba, yung mga founder ng malalaking iglesia mula sa Islam,
mga malalaking iglesia yan. Sabi na, sila daw ang kapalit ni Kristo eh. So sa atin, wala ang kapalit si Kristo. Tingnan natin, Matthew 24:24. Yan, buklat po kayo mga kapatid, sa New Testament. Buklat po kayo ng Bible. Matthew chapter 24, verse 24. Ano po yung sabi doon? For there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, and so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. Ang dami raw lilitaw. Ano yung lilitaw? Bulaang Kristo. Ano pa? Bulaang propeta. Yun. Dami ito. False Christ. Ano pa? False prophets. At yan, maraming madadaya. Maraming madadaya, mga kapatid. Kaya nga tayo, kung ano yung sinasabi ng Bible, doon lang po tayo. Kaya nga wala tayong propeta, wala tayong apostol, dahil tapos na po yung kapanahunan nila. Tingnan po natin, Isaiah, chapter 8. Yan, sundan nyo ako mga kapatid. Isaiah chapter 8, verse 20. Ano pong sabi ni Isaiah? To the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Yun, ito yung katotohanan talaga mga kapatid. Nang sabi doon, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang ubaga sa kanila. Yun, warning po yun. Dapat katotohanan lang talaga ang sasabihin. Ano pa? Dito po sa 2 Timothy, chapter 3, verse 15. 2 Timothy, chapter 3, verse 15. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? And that from a child thou was known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. At mula sa pagkasanggol iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So ang tinutukoy dito, hindi ito eternal salvation. Temporal salvation na ang salita ng Diyos ay pwede kang maligtas sa mga maling aral, maling pamumuhay, maling asal. Ang salita ng Diyos ang kasangkapan na para tayo ay lumago. Ano ba? Sa Psalms 19 verse 7. Yun, para mahaba pa kasi ito. Bilisan na lang po natin. Psalms 19 verse 7. So ano po yung sabi po ng psalmist? Sabi po dito sa Psalms 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. So converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yun, ipaganda na nga verse na ito, no? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Yun. Lahat naman tayo hangal. Ibig sabihin ng hangal, walang alam. Pero dahil sa salita ng Diyos, ano po, nagiging matalino to tayo. Nagbibigay ito ng karunungan. Kaya kapag nagbabasa ka, di ba, dati, mga kapatid, sino ang unang nilikha ng Diyos? Di ba? Dati hindi natin alam yon. Ano ang ginawa ni Noah para maligtas? Gumawa ng arko. Ilang tao ang naligtas nung ginunaw ang mundo? 6, 8, 12. Alin sa 3? 8. Yun, dito, 8 lang. Ang daming tao noon, pero 8 lang yung nakasakay sa barko. Yun, bakit kaya 8 lang? Kasi hindi nagsisi sa kasalanan. So, perfect ang salita ng Diyos. So, pangatlo, God manifests in His wisdom in His covenant of grace. Yun. Sa kanyang biyaya. Kaya kung makita natin in Ephesians chapter 1, yun, paborito natin yan. Sino nakakasaulo ng Ephesians chapter 1 verse 4? Yan. Sino nung kasaulo mo yan? Ephesians 1:4?
According, sige nga. Sige, harap sa kanila. Yon, very good. O sino ba? O sige nga, yun, may mga bata. Para tayo nasa school. Ayun, sino yung senior? O mamaya na lang, mamaya na lang. Okay, mamaya, prepare kayo ha. So, yun, Ephesians 1:4 sa ulo ng mga bata. Paano yung mga adults? Sige, testing. So, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, kailan tayo pinili? Before the foundation of the world. Biyaya po yun. Habag. Kasi hindi pa tayo tao, pinili na tayo. Yon. Bakit to tayo pinili? Tingnan po natin, no? Romans chapter 9. Romans chapter 9, verse 11. Sabi doon, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God, according to election, might stand, not of works, but of Him that calleth. Yung tanong mo yun, no? Napaka-gandang verse. Susunod, sauluhin nyo yung Ephesians 1:4, ha? Ito, sauluhin din ninyo, Romans 9:11. Yun, memory verse natin ito sa church. Romans 9:11. Sa sunod, tatawag ako bigla. Kailangan sa ulo, ha? Romans 9:11. Ito, magandang verse ito. Sabi doon, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand. Tatayo. Ba't tatayo? Dahil hindi naman ito sa gawa, not of work, but of Him that called it. Siya ang tatawag, siya ang nagpumili sa atin. Sapagkat Tagalog, sapagkat ang mga anak ng hindi pa ipinapanganak at hindi pa nagsisigawa ng anumang mabuti o masama upang ang layo ng Diyos, ito tatanda natin, layo ng Diyos ay hindi mamalagi alinsunod sa pagkahirang na hindi sa mga gawa, kundi doon sa tumatawag. Yun. Ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang pumili sa atin, lahat ay nasa mga kamay niya. Tingnan natin Ephesians 1:5. Ephesians chapter 1 verse 5, ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Sa Tagalog, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban. So, pasya po ng Diyos. Hindi pasya natin. Kasi kung pagbabasihan ng Diyos yung kalooban natin, wala ko talagang maliligtas. Lahat papunta sa impyerno. Bakit to? Walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. So, ang Diyos pa ang humanap. Ano po? Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 9. 2 Timothy chapter 1 verse 9, ano po sabi ni Apostol Pablo? Who had saved us and called us with an holy calling, not according, ano po? But not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Sa Tagalog, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Yung pagkatawag sa atin, banal. Yung hindi lang tawag, Sister Tess, Sister Peles. Hindi lang. Pwede ko naman tawagin isa-isa kayo, pero ang tumawag sa atin, ang Diyos, kaya banal yung pagkatawag sa atin. Kaya tayo narito. Sabi doon, na siyang sa atin ay nagligtas sa atin at tumawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Kaya tayo tinawag, hindi dahil sa gawa natin. Dahil nakita ng Diyos, nako, ang gwapo, ang ganda nila. Kaya tatawagin ko isa-isa siya. Wala ho eh. Hindi sa mga gawa, sa anumang participation po natin,
kundi sa biyaya ng Diyos lang, mga kapatid. So, panghuli, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Yun, pero mo, mabilis lang po tayo. God manifests His wisdom and providing for the timely needs of His people. Yun. Ano po? 2 Timothy 3:16. Ano po yung sabi doon sa 2 Timothy 3:16? Yun, mga bata, buklat kayo ng Bible. Dapat may tigisa kayong Bible habang nagsasabi ako ng words. Magbuklat kayo para may participation. All Scripture, sabay-sabay tayo. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction, and righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Yon. Sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, nag-aaral, magagamit lahat ito natin sa pagtuturo. Yon, unang ituturo natin, there is only one God. Hindi marami ang Diyos, ha? There is only one God. Manifested into three, the Father, the Word, and the Holy Ghost, in these three are one. Naniniwala tayo, ituturo natin ang doktrina of salvation. At God, the Father, chose us before the foundation of the world. Nandito natin kukunin sa banal na kasulatan. Yan, dito po. Yan. Tas ang kamay na may Biblia. Mga Bible, nasa yung Bible niyo, mga kapatid? Yun. Taas nga ang Bible. O taas ang cellphone na may Bible. High-tech dito, primitive. Dito, ano kayo? Hindi kayo primitive, ha? Ha? Puro cellphone dito, puro Bible. Batid dyan, oh. So, okay lang naman kahit nasa cellphone, as long na talagang tayo nagbibigay ng oras sa pagbabasa ng Bible. So makita natin doon, sabi ng ating kapatid Apostol Pablo, na ang lahat ng kasulatan na kinasiyahan ng Diyos, mapapinaban din naman sa pagtuturo. So kaya kapag nagtuturo, mga kapatid, alam mo ba na para mapunta ka sa langit, ang gawin mo ay tanggapin mo si Kristo. O ang tanong, bakit ka tumanggap kay Kristo? Mayroon bang kusa ang tao na lalapit kay Kristo? Wala. Anong talata? Bakit mo nasabing wala? May talata ba? Kung may talata, kailangang may suportado. Kasi pag nagsabi kong wala, bakit mo nasabing wala? Ito yung sinasabi ng Bible. John chapter 6, verse 37. Yan ang sabi ng ating, simulan na lang natin doon sa 44. Doon na lang sa 44. Sabi doon, no man can come to me except the Father which had sent me through him, and I will raise him up at the last day. Aral ito ng Bible. Sabi ng Bible, walang tao makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y akin ibabangon sa huling araw. O kaya ka nakalapit kay Kristo, bakit? Inilapit ka ng Ama kay Kristo. Kasi nga, walang makalalapit. Ibig sabihin, walang kusa ang tao na lumapit kay Kristo. Ay, pastor, kusa kasi akong lumapit eh. Pakiramdam mo lang yun. Pero ang totoo nun, ang Ama ang naglapit sa iyo sa ating Panginoong Kristo. Yung kapangyarihan ng Ama. Wala tayong kusa. Sabi nga, walang lumalapit sa Diyos. Wala. Walang umahanap sa Diyos. Wala. Tapos sasabihin mo, mayroon. Sinong sinungaling? Biblia o ikaw? Tao. Sabi ng Bible, wala. Tapos sabihin mo, mayroon. So, baliktad. So, ano po yung sabi doon? Dito muna ang focus, mga kapatid. Sabi doon sa verse natin, sa 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Sabi doon sa bahaging yon, sabi doon, sa pagsansala, sa pagsaway. Yon. Kapag nagsaway tayo, Biblia ang gagamitin natin. Mga kapatid, dito lang ang focus. Dito lang makinig. Yon. Kapag sumasamba, dapat walang istorbo. Yon. Saan sa Biblia yon? Sabi doon, mapalad yung nakikinig. So pag hindi kayo nakinig, walang blessing. Kaya kapag nandito, makikinig kayo ha, dito lang. Sabi mo sa katabi mo, ako istorbuhin. Istorbo ka eh.
Yun. Kapag nandito, saka na lang maglaro sa bahay ha. Ang dito sa church, hindi ito laruan, hindi ito chismisan, hindi ito bulungan. Ang bulungan doon sa isdaan, maraming bulungan doon. Pero dito sa church, sabihin mo, walang bubulong. Yon. Dito ang nakapokus lang ha. Pag makita kong may bulong-bulong, papatayin ko dito na 3 oras. Okay, ano sabi doon? Magpapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Yung mga magulang. Kung may mga anak tayo na pasaway, anong gagawin mo? Sasawayin natin sa pamagitan ng Biblia. O mga anak, may galang ba kayo sa magulang nyo? Ano sabi ng Bible? Igalang mo ang iyong ama't ina. Bakit igagalang? Ano ang pangako? Para humaba ang iyong buhay. Sinong gustong mahaba ang buhay? Dapat sumunod sa magulang ha. Pag sinabing anak, maghugas ka ng pinggan. Anong sagot? Saka na lang po. Mamaya na po. May po nga, pero mamaya na po. Maglalaro pa po. Yun. Magsiselfon pa po. May po nga. Pero may ano pa. Kapag inutusan, upo, sunod agad. Mag-aral ka anak, upo, pero mamaya na po. Mag-mobile legend po pa po. Yun. So, hindi. Dapat mag-aral. Mag-aral. Dahil ang mga batang nag-aaral ay ano ang makakamit? Mataas na grade, di ba? O sino may honor nung huling pasukan? Taas ang kamay. Anong honor? Honor 1, honor 2, honor 3? O puro 3. Walang honor 1. O kapag nag-aaral, di ba? Wala namang taong hindi matalino. Lahat ay may talino. Nadadaan lang sa tiyaga. Ako nga, no, elementary, ang mga kaklasmate ko, ang gagaling magsaulo. Isang gabi lang sa ulo ako, isang linggo parang hindi ko pa sa ulo. Pero nadadaan sa tiyaga. Di ba sabi ka, kung may tiyaga, may linaga. Wala ka ng linaga, di ka pa magtsatsaga. So, kailangan sa buhay Kristiyano, ang sabi doon, ay verse 17, sabi doon, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya tayo mga kapatid, di ba, ang tagal-tagal na nating nagcha-church dito. Ilang taon po kayo dito na nandito? Ilang taon na kayo nagcha-church? Hanggang ngayon, pasaway ka pa rin. Hanggang ngayon, kailangan mo pang latiguhin ng salita ng Diyos. Dapat, kapag narinig mo ang salita ng Diyos, anong sabi? Hebrew, chapter 3. Kaya, siya mismo sa sarili natin, pasaway po tayo eh. Kaya, sabi ng salita ng Diyos, chapter 3, simulatin sa verse 7. Sabi doon, wherefore, as the Holy Ghost saith to the day, if you will hear His voice, harden not your heart, as in the provocation in the day of temptation and the wilderness. Kapag narinig daw, anong sabi sa Tagalog? Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, yun, hindi naman literal na tinig, ito na po, tinig ng Diyos ito, yung narinig natin. Anong gagawin natin? Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtugso, sa ilang. Ito mo bayang Israel mga kapatid, sa tigas ng puso nila, yung isang buwan o 15 days na isang buwan, ilagay natin isang buwan na paglalakbay para marating nila ang promised land. Ilang taon? Ilang taon silang paikot-ikot lang doon sa 40 years. Bakit to? Ang tigas ng ulo nila, ang tigas ng puso nila. Narinig nila ang salita ng Diyos, pero hanggang narinig lang, okay yan, pastor. Alam ko naman ang salita ng Diyos. Tama na, nakakasawa na, gutom na ako, pastor. Kapag narinig natin ang Word of God, anong gagawin? Isa sa buhay. Yun, hindi lang narinig pagdating sa bahay, back to normal na naman. Wala na tayong pagkakaiba sa sanlibutan. Dapat, ang pagiging Kristiyano natin, mula dito, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, kahit sa labas, ganun din tayo.
Kaya yung salita ng Diyos, sabi ni Apostol Pablo, tingnan po natin. Last verse po natin sa 1 Timothy. Yan, dito tayo magtatapos sa kapatid. 1 Timothy chapter 4 verse 16. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa 16? Take it unto thyself and unto thy doctrine, continue in them. Yun sabi ni Apostol Pablo, for in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Mag-ingat ka sa iyong sarili. Sino sa nasabihan? Si Timoteo. At sa iyong turo, manatili ka sa mga bagay na ito, sapagkat sa paggawa nito ay iyo na rin. Sarili ang ililigtas mo at pati na mga nagsisipakinig sa iyo. So, importante pala mga kapatid, yung pag-iingat sa sarili. Sa mga turo, sa mga aral. Kaya importante kapag sinasabi natin, oh, brother, sister, okay, kumuha kayo ng papel. Re-review tayo. Ano ang ibig sabihin ng election? Yun. Tingnan nga, anong ibig sabihin ng election, mga kapatid? Ilang uri ng election ang napag-aralan natin? Ilang uri ng eleksyon? Ilan? 4. Ano yung 4 na eleksyon na yun? Yun. So, kailangan alam natin, there are 3 kinds of election: national election, vocational election, ano pa? Soteriological election. Kaya nga palagi sa preaching, dapat attentive, dapat may notebook, may ballpen. Sa sunod, dapat may dala kayong notebook, ballpen. Para, halimbawa, ano ba ang topic natin ngayon? Dapat alam nyo. Dapat na isusulat nyo. Ang topic natin ngayon about manifold wisdom of God. Outline number 1, God manifests His wisdom in creation. Number 2, God manifests His wisdom in His word. Number 3, God manifests in His wisdom in His covenant of grace. And number 4, dito tayo, last natin pag-aralan, God manifests His wisdom in providing for the timely needs of His people. Na ang Diyos hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Di ba sabi niya sa Matthew 6:33, anong sabi niya? But seek you first the kingdom of God in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Yun lang ang gagawin natin. Uunahin natin yung kanyang kaharian. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ito po yun, yung church. Wala pa naman tayo sa eternal heaven eh. Ito po yung extension of God's kingdom. Na ang sabi doon, but seek you first. Yun, napakadali lang naman eh. Napakadaling unawain, pero mahirap gawin. Pero kapag nagawa mo ito, yung payapa, yung kasaganaan, yung kaginawaan sa buhay, yun lang naman eh. Pero habang tayo hindi nagagawa yung seek you first the kingdom of God, huwag mong hanapin yung kapayapaan sa buhay. Huwag mong hanapin yung magiging maayos ang buhay natin dahil yun po yung talaga yung sekreto ng buhay Kristiyano, yung unahin yung kalooban ng Panginoon. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito at nawa tayo po ay napagpala ng Diyos at tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa mga salita mong aming napag-aralan. Nawa ito po'y tumimo sa aming mga puso't isipan, may apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Anong po aming mga pagkukulang, nawa po ito ay mapatawad po kami sa aming mga hindi pagsunod sa iyong kalooban. Salamat o God sa umagang ito, sa mga natitira pa po namin oras, kayo po ang mangunat bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, Brother Rick, ikaw nga magpakata.